Magandang araw mga bata, handa na ba kayong makinig? Ako ang inyong guro, si Binibining Lansagay at narito kayo sa aking klase. Sa ngayong umaga, pag-aaralan natin ang sanhi at bunga. Una kong tatalakayin ay ang sanhi. Ang sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Ito ay nagsasabi ng mga kadahilanan ng mga pangyayari. Ginagamit ang mga causative na pang-ugnay na sapagkat o pagkat, dahil o dahil sa, at kasi sa pagsasabi ng sanhi o dahilan. Ang pangalawa kong tatalakayin ay bunga. Ang bunga naman ay ang resulta o kinalabasan o dulot ng pangyayari. Ito ang epekto ng kadahilanan ng pangyayari. Samantalang, naguhudyat ang bunga o resulta ang mga pang-ugnay na kaya o kaya naman, bunga, kaya, tuloy, upang, para at dulot. Mga halimbawa ng sanhi. Unang pangungusap. Tahimik na nakikinig sa guro si Marco sapagkat nais niyang matuto. Ang ginamit na causative na pang-ugnay ay sapagkat. So, bakit nga ba nais matuto ni Marco? So, ang sanhi ay tahimik siyang nakinig sa kanyang guro. Okay, pangalawa. Maaaring masira ang kalikasan dahil sa kapabayaan natin. So, ang ginamit na causative na pang-ugnay ay dahil sa. So, dahil sa kapabayaan natin, maaaring masira ang kalikasan. So, ang sanhi ay dahil sa ating kapabayaan. Okay, pangatlo. Pinagalitan si Ian ng kanyang tatay kasi nagsisinungaling siya. Ang ginamit na causative na pang-ugnay ay kasi. So, ano nga ba ang dahilan o sanhi? So, dahil siya ay nagsinungaling. Mga halimbawa ng bunga. Unang pangungusap, maitim ang usok ng pabrika. Bunga nito, dumudumi ang hangin. Ang ginamit na causative na pang-ugnay ay bunga nito. So, sa unang pangungusap, ang bunga ay dumudumi ang hangin. Okay, pangalawa, kailangang magkaisa ang lahat upang makamit ang kapayapaan. Ang ginamit na causative na pang-ugnay ay upang. So, ang bunga ay makamit ang kapayapaan. Okay, pangatlo, mabuti ang kalooban ni Barry kaya maraming humahanga sa kanya. Ang ginamit na causative na pang-ugnay ay kaya. So, ang bunga ay maraming humahanga sa kanya